Now, let us recognize the Honorable Benny Abante. Maraming salamat po, Madam Chair. Kailanman hindi ko po questionin ang mga legal opinion ng ating mga abogado dito sapagkat hindi naman ako abogado. Subalit, kahit po ako hindi abogado, hindi ako masyadong nakatulog kagabi kasi pinag-aralan ko ito kung bubuksan o hindi. Anyway, nakaharap tayo ngayon sa isang mabigat na desisyon. Isang usapin na hindi lamang susukat sa ating galing sa batas, kundi pati na rin sa ating prinsipyo at integridad. Sa harap natin, andyan po yung mga income tax returns ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Atty. Manscarpio. It is a literal and figurative, eka nga, Pandora's box na nasa pangangalaga ng House Committee on Justice. Napakasimple po ng question. Dapat ba nating buksan ang kahon na ito? Sinabi po sa Biblia, sa Luke 12:2, akin pong babanggitin sa wikang Tagalog, walang natatago na hindi mahayag at walang lihim na hindi malalaman. Naniniwala tayo sa transparency. Naniniwala tayo sa accountability. Ngunit bilang mga mambabatas, kailangan din nating maniwala sa tinatawag nating prudence o sa wikang Tagalog, tamang pagpapasya. Hindi po yung galing sa batas, kundi prudence. Mayroon tayong tinatawag na, power of the subpoena at ang power of the purse. Sabi nga ng ilan, ang kapangyarihan ng Kongreso ay nasa itaas ng tinatawag nating legal food chain. Pero tandaan po natin, just because we can do something does not mean we should. Ulitin ko ho. Just because we can do something does not mean we should. Bakit po ako nag-aalangan? Unang-una, sa aking pag-aaral, privacy and the law. Meron tayong Section 270 ng NIRC na nagbibigay proteksyon sa confidentiality ng mga taxpayers. Yan ang una. Pangalawa, private rights. Kasama sa usapin si Atty. Manscarpio, isang private citizen na may karapatan sa data privacy. Hindi po siya rito ang ating tinutugis bilang merong impeachable offense. Number 3, process over politics. Ang trabaho ng House ay tukuyin lamang ang probable cause. Kung may usok ba sa likod ng apoy. Ang pagtitimbang ng ebidensya at ang pagbubukas ng mga selyadong dokumento ay mas nararapat na gawin sa Senate sitting as an impeachment court. At wala po akong pasubali, Madam Chair, na ito ay papasa sa plenary at pupunta sa impeachment court sa Senado. Bakit kinakailangan tayong magmadali? Sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, sinasabi, sa wikang Tagalog, babanggitin ko uli, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat layunin sa silong ng langit. Ang paninindigan natin ay ito, sa akin, kapasyahan. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi
ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. Huwag nating pangunahan ang proseso para sa kapakanan ng ating legal system at ng ating bansa. Madam Chair, at mga kaibigan ko dito sa Committee on Justice, hindi mo mas maganda na may suspense, eka nga. Di ba? Nasuri na natin ang impeachment complaints at mga nakalakip na ebidensya. At naniniwala ako, if every congressman will just appreciate the pieces of evidence that has been talked about in this committee, hindi po malabo na ito ay magtagumpay sa plenaryo at makarating sa impeachment court. Ihain na natin, ang articles of impeachment sa Senado nang may paggalang sa batas at takot sa Diyos. Tinimbang na natin at sapat na para sa probable cause. Dito po sa Committee on Justice, tinimbang natin si Vice President Sara at nakita natin ang laki ng kanyang pagkukulang. Probable cause. Madam Chair, my dear colleagues, kaya po yan po ang aking stand. Sana po ay isuspense na lang natin ito at hayaan natin ang impeachment court ang magbukas dito. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoon. We've heard the legal arguments as well as the Bible verses and lessons. That's our very own Bishop Benny Abante. Now we recognize the Honorable Joel Chua. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, at this point in time, ako po ay naniniwala sa argumento po at sa legal opinion ng ating kagalang-galang na Congresswoman Laila de Lima at ganun din sa ating napakahusay na Assistant Majority Floor Leader, Congressman Noy Defensor. Bakit ko po sinasabi na ako po ay sa kanila ay sumasang-ayon? Dahil kung babasahin po natin ang ating saligang batas, specifically Section 3, Paragraph 8, Article 11, sa Accountability of Public Officer, maliwanag po dito na sinasabi, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. So, ibig sabihin po, tayo po ay binibigyan ng kapangyarihan ng batas, ng saligang batas, na magbigay o gumawa ng ating sariling patakaran. Patukoy po dito sa impeachment. Ngayon, sa ating pong rules, Section 7, malinaw po dito. Sabi po dito, the committee shall have the power to issue compulsory processes for the attendance of witnesses and the production of documents and other related evidence. Ito pong nasa harapan natin na ITR na selyado na galing po sa BIR, ito po ay produkto o bunga ng compulsory process na inisyu po netong committee. At yun po ay ang subpoena duces tecum. Ngayon, kung meron pong conflict sa national law at sa konstitusyon, lagi pong mananaig ang nakalagay po sa ating saligang batas. Hindi naman po tayo nagsabpina para sa isang selyadong box. Ang sinasabpina po netong committee to ay yung ITR o yung nilalaman po netong box. Kaya ako po naniniwala na tayo po ay talagang may karapatan. Subalit, for purposes of determination of probable cause, at sabi nga po ng ating kagalang-galang na
congressman galing po sa 6th District ng Maynila, dapat tayo rin ay mag-iingat. Pero hindi po ibig sabihin sa pag-iingat na to ay tayo sinusuko na po natin ang ating pong kapangyarihan. So ako po ay pagpapalibang ko po, dahil ito pong usapin na ito ay maaaring dumating din sa Senado. Dahil kung babasahin po ninyo, ang National Internal Revenue Code, hindi naman po sinabi na pagdating sa Senado ay exempted na. Yun po ang kanilang magiging argumento. Pero base po dito sa ating konstitusyon at sa ligang batas, tayo naman po talaga ay merong karapatan. Kaya po, ako po ay i-reserve ko po ito for purposes of determination of probable cause. Tayo po ay pupunta sa hakbang ng pag-iingat. Maraming salamat po, Madam Chair.